Si Wang Zong, hindi siya ang gumawa ng proposal. Teka. Chen Zini, tama? Tanong ko lang, ikaw ba talagang gumawa ng proposal na to? Oo, ako gumawa niyan. Huwag mo nang basahin. Alam na namin ang mga salita dyan. Gusto lang naming marinig ang explanation mo, yung creative ideas mo. Yung proposal 3, alin ba yun? So, ikaw ba talaga gumawa ng proposal na to? Siyempre, team effort to ng buong grupo namin. E di tawagin mo lahat ng team ninyo dito. Wang Zong, kayo po ang may kailangan sa akin. Bakit mo pinatawag siya? Hindi ko ginawa yun. Ikaw ba talaga ang gumawa ng proposal na to? Tamang-tama ang dating mo. Ikaw na mag-explain ng proposal na to. Ako po ngayong araw ang magpapakita sa inyo ng brand promotion proposal natin para sa Elsa White Wine. Tapos na po ang presentation ko. Salamat po sa lahat. Zhang Zong, kung wala nang problema sa proposal natin, pwede na ba nating simulan agad ang partnership? Walang problema. Simula ngayon, si Han Xiao, Gia na, ang bahala sa lahat ng proposal natin. Sige, Zhang Zong, susubukan ko pong galingan. Grabe. Han Jinru, enjoyin mo muna ang tagumpay ng ilang araw. Mahaba pa ang laban sa hinaharap. Kin, uuwi ka ba mamaya para kumain? Naaprobahan yung proposal ko, at pinuri pa ako ng client. Ako na mismo nagluto ng masarap na ulam para magpasalamat sa'yo. CJ. Aalis na ako. Sa susunod na lang tayong mag-basketball. Teka, hindi mo pa ako isinasama mag-asaya, bitin pa ako. Sobrang laki ng tulong ko sa'yo ngayon. Pinahiya ko pa si Han Xiao Gia para sa'yo. Ganun ka na lang umalis, walang kabarkada-barkada. Tinawag na ako ni Mrs. para kumain sa bahay. Alis na ako, bro. Next time na lang maglaro ulit. Oh. Yung dating mahigpit at hindi malapit sa babae. Paano biglang nagbago ngayon? Baka nga, nahanap na niya yung babaeng nagligtas sa kanya nung bata pa siya. Tuloy lang. Tuloy lang ang laro. Ang bilis mo naman. Nandyan ka na pala. Ikaw pala. Hinahanap mo ba si Kim Chen? Hindi pa siya nakakauwi. 1,000,000. Lumayo ka kay Kuya Yuchen. Huwag mo na sanang ipakita ulit ang sarili mo sa akin. 1,000,000. So ganun pala, si Kim Chen worth ng ganung kalaking pera. Nagkapera ako. Akala ko naman sobra mong mahal si Kim Chen. Sa totoo lang sa loob mo. Worth lang pala siya ng 1,000,000. Ikaw ba ang tumitingin sa kanya ng mababa? O yung pagmamahal mo lang, ganun talaga kababa ang halaga? Actually, ikaw ang mababa ang tingin ko. From D, nakikipag-negotiate ka pa sa akin, ha? 5,000,000. Sapat na ba yan? 5,000,000. Kung hindi ko tatanggapin tong alok mo, baka aabot pa ako ng 10,000,000 galing sa kanya. Kaunti lang tong pera, hindi na nakakatuwa. Saka kahit lumayo ako kay Kim Chen, hindi ka pa rin pipiliin niya. Tumahimik ka. Ito yung dati. Ito na ngayon yung bago. Sige, ayos. Ngayong araw, sasamahan kita. Maglaro tayo ng maayos.
Nakikiusap na ako sa'yo, magkano man. Ibibigay ko lahat sa'yo. Lumayo ka na lang kay Kuya Yuchen. Huwag mo na siya lokohin ulit. Anong nangyayari? Kuya Yuchen. Binigyan ko siya ng 1 milyon para lumayo sa'yo. Pero ang konti daw, sinaktan pa ako. Tingnan mo, pinared niya parehas pisngi ko. Hindi ko naman siya sinasaktan eh. Tinuturuan ko siyang magpakatao. Kuya Yuchen, pakinggan mo siya. Akala ko nga mahal na mahal mo si Kim Yuchen. Yun pala sa loob mo, worth lang siya ng 1 milyon? Ikaw, Ayan, tingnan mo, hindi ko naman siya dinadaya diba? Para sa kanya, ikaw parang nabibili lang ng pera. lumayas ka. Kuya Yuchen, Lumayas ka. umalis na tayo. Han Jingru. Sabihin mo nga. Sa puso mo. Magkano ang worth ko? Huwag mong sasabihin na naniniwala ka talaga dyan. Noong una nga, pwede ka nang magpakasal sa akin para sa 3 milyon. Siyempre pwede ka rin. Lumayo sa akin kapalit ng mas malaking pera. Sinadya ko lang sabihin yon para asarin siya. Kung di ka naniniwala, bahala ka. Sabihin mo sa akin. Nakabili ba ako ng kasal natin ng 3 milyon? Magkano naman ang presyo para makatulog ka sa akin? Kim Yuchen, gago ka. Di mo pwedeng sirain ang kasunduan natin. Di mo pwedeng hawakan ako. Ngayon, pwede na. Pwede na ngayon. Bitawan mo ako. Chin Yuchen, kalma ka lang. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Sorry. May bigating kliyente ba ngayon? Siya yung idol ni Ate Xinyi. Tumahimik ka nga, ang idol ko hindi basta-basta pwedeng pag-usapan ninyo. Ipakikilala ko lang po sandali. Ito po si Boss Song. Isa siya sa pinakamalaking kliyente ng kumpanya natin. Direktor ng negosyo ng Daejeon Group. Palakpakan naman natin siya. Han Jingru. Senpei. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo dito. Ilang taon na ba mula nang huli tayong magkita? Mula nang nag-drop out ako second year college. Mga 5 o 6 na taon na siguro. 5 o 6 na taon na. Pwede ba tayong magkape mamayang gabi para makapagkwentuhan tayo? Ano, hindi ba convenient? Hindi naman. Wala namang problema sa akin. Senpei, kape lang ba? Pwede namang mag-inom mamaya. Huwag na lang siguro ang inuman. Jingru, sige, hintayin na lang kita pagkatapos ng trabaho. Ayos, sige. Mauna na ako, may gagawin pa. Sasama rin ako. Next time na lang. Ang tagal kong niligawan si Senpei. Konti na lang at mahuhuli ko na siya. Hindi ko pwedeng hayaan na mapunta kay Han Jingru ang pagkakataon. Tingnan natin kung makakapunta ka pa sa usapan ninyo. 抓你几次了？100年你还不懂事是吧？年纪大就不能玩吗？打个电动你也要抓。 Naglalakad ka ba? Hindi mo ba tinitingnan ang dinadaanan mo? Chen Xinyi, hindi mo pa ba nagsasawa sa mga ganyang kalokohan? Ano bang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na sinadya kong guluhin ka? Hindi ba't masyado ng halata? Sinasabi mong hindi mo sinadya, pero may natira ba kahit isang patak ng tubig sa baso? Kung totoo ngang, nagbanggaan tayong dalawa. Dapat pareho, tayong nabasa. Pero ang linis ng suot mo. Klarong-klaro na sinadya mong ibuhos ang tubig. Hindi yun. Aksidenteng natapon. Tama nga naman. Tama, sinadya ko talaga. Gusto mong mag-sorry ako. Imposible yan, ang plastic mong.